Mga minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus, kung ating papansinin, mabilis nang dumidilim kung hapon. May mga mangilan-ngilan na rin tayong naririnig na mga awiting pamasko at ang dampi ng hangin ay may kahalo ng kalamigan. Ito ang mga palatandaan na malapit na nga ang Pasko. Malapit na nating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng mga palatandang ito, hindi rin natin may tatanggi na tila may kahalong takot at pangamba ang mga panahong nagdaan. Kung ilang buwan din tayong nabalot ng pag-aalala dahil sa pandemya, mga kalamidad at samot-saring balitang nagdudulot kuminsan ng pagkalito. Gayunpaman mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete, na mula sa salitang Latin na nangangahulugan ng kasiyahan o kagalakan. Nagpapahiwatig ito na sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, ay may kadahilanan pa rin tayong manatiling may kaligayahan sa ating mga puso. Sapagkat ang kaligayahan, kagalakan at pag-asa na dulot ng Diyos ay patunay na tayo'y Kanyang nililingap. Ang tunay na kagalakan o kasiyahan ay ating matatamasa sa pamagitan ng ating pagpapalalim at pag-uugnay ng mga pagbasa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, isinarawan niya ng tunay na biyaya ng Espiritu Santo ay kalayaan at paghihilom ng sugatang puso. At nang sa gayon, maipahayag sa lahat ang mabuting aral na buhat sa Diyos. Binibigyang diin din ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa ang kahalagahan ng palagiang pananalangin at ang kagalakang bunga ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Samantalang sa Ebanghelyo mula kay San Juan, ang kaligayahan ng isang tunay na lingkod ng Diyos ay nasa pagpapakumbaba na kagaya ni Juan Bautista. Bagamat tanyag ang pangalan ni Juan noong kapanahonang iyon, tahasan niyang sinabi na hindi siya ang Mesiyas o ang isang propeta, kundi siya ay isang lingkod na hindi karapat-dapat magkalag ng panyapak ng Panginoon. Binibigyang diin mga kapatid ng mga pagbasa ng tunay na kaligayahan, kagalakan at kapanatagan ng kalooban ay masusumpungan lamang sa Diyos. Sa makatuwid, sa paanong pamamaraan natin masusumpungan ang kaligayahang ito? Una, sikaping hilumin ang sugat ng ating mga puso. Uulitin ko po. Sikaping hilumin ang sugat ng ating mga puso. Nangangahulugan ito na bigyan natin ng puwang ang pagpapatawad upang tayo magkamit ng tunay na kaligayahan. Kung ating pagnilayang mabuti, ang bigat ng puso ay bunga minsan ng hindi pagpapatawad. May mga pagkakataon mga kapatid, mas ninanais nating magtanim ng galit kaysa magpatawad. Ang kinikimkim nating galit ay nagpapabigat sa ating mga puso. Ngunit, ang pagpapatawad ay nagpapagaan at nagpapalaya sa atin. Kahalintulad sa unang pagbasa, ang hangarin ng Diyos ay hilumin ang sugatang puso
upang ang pusong ito ay maging pusong napupuspos ng kaligayahan. Mga kapatid, bakit hindi natin simulan sa loob ng pamilya? Ibalik natin ang sama-samang pagkain ng pamilya at pagdarasal. Bagamat payak ang pinagsasaluhan, ngunit puspos ng kagalakan at kapanatagan ng ating mga puso. Sa bandang huli, hindi na susukat ng material na bagay ang tunay na kaligayahan. Ito'y masusumpungan lamang ng mga may payak na kalooban. Ikalawa, panibaguhin ang pananampalataya. Sa mga panahong nagdaan, mga kapatid, marami sa ating mga kapatid ang lubhang dumanas ng mga pasakit dahil sa mga kaganapang hindi natin inaasahan. Ito isang panawagan para sa atin na sariwain natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang sa panahong tayo'y dumadanas ng kapighatian, kundi ito'y isang pamamaraan ng buhay na ating ipapasa sa mga susunod na salinlahi ng ating pananampalataya. Katulad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo, ang kanyang panawagan ay pagbabago at pananariwa ng pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa pagpapahayag o sa salita. Ito'y may kalakip na paggawa at pananagutan sa Diyos at sa kapwa. Manalig, magtiwala ng may pagpapakumbaba. Ikatlo, kagaya ng sinabi ni Apostol San Pablo, ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Sa katunayan, nasa pagpapasalamat ang pagtanggap. Uulitin ko po. Nasa pagpapasalamat ang pagtanggap. Kung tayo'y nagpapasalamat, ito'y nangangahulugan na tayo'y mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos. Ang isang nilalang na nagpapasalamat sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay isang halimbawa ng pagtanaw ng kabutihang loob ng Diyos. Kung kaya't masasabi natin, mga iniibig kong kapatid, ang pagpapasalamat ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga biyaya ng Diyos. Mga ginigiliw, ngayong palapit na ng palapit ang Kapaskuhan, itanim natin sa ating mga puso ang tunay na kaligayahan na mula sa Diyos. Ang kaligayahang masusumpungan lamang natin sa Kanya. Kasama nito ang ating pagnanais na hilumin ang sugat ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapanibago, ng pagsasariwa ng ating pananampalataya sa Diyos. Upang tayo'y maging dapat sa mga biyaya ng Diyos at lubusang ipagpasalamat ang lahat sapagkat nababatid ng Diyos ang kahilingan na nakapinid sa ating mga puso. Nababatid ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Sa madaling salita, mga iniibig, ang kaligayahan o kasiyahan ay nakasalalay sa
tunay na paghilom ng sugatan nating puso. Ang tunay na kaligayahan ay sa pagpapanibago ng pananampalataya at sa bandang huli, sa pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya. Paghihilom, pagpapanibago, pagpapasalamat.